All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Ephesians chapter 3 verses 7 to 12. At ganito po ang sinasabi. Tungkol sa ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na nasa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo.
at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala na Kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa Kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Si Pablo ay kinomissioned o inatasan na maghatid ng isang sagradong lihim sa mga mananampalataya sa Efeso. Isang misteryo na itinago sa maraming panahon at henerasyon. Ngunit ipinagkatiwala ito sa kanya at sa iba pang mga banal na apostol ni Kristo. Para sa kapakanan ng kamanghamanghang mensaheng ito ng krus at ng maluwalhating katotohanan na ang Ebanghelyo ni Kristo na ngayon ay binuksan sa mga mananampalatayang hentil, gayon din sa mga mananampalatayang Hudyo kung saan ikinulong si Pablo. At ang liham na ito ay isinulat habang siya ay nakakulong sa isang piitan ng mga Romano at naghihintay siya sa kanyang paglilitis. At sa pagbabalik tanaw, nauunawaan na ginamit ng Diyos ang mga sulat na isinulat ni Pablo noong siya ay nakakulong upang bigyan tayo ng mahahalagang katotohanan, upang ipaliwanag ang mga bagay o magandang revelasyon na ang mga mananampalatayang hentil ay nagkakaisa sa isang katawan ng mga mananampalatayang Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito ay hindi isang doktrina na maaaring tanggapin ng mga Jewish Orthodox o yung mga conservative o traditional na mga Hudyo noong panahon ni Pablo. Sa katunayan, ang karamihan sa mga opposition sa marangal na ebanghelyo na ipinahayag ni Pablo ay hinahamon o china-challenge pa nga ngayon ng mga nahihirapang tumanggap at umunawa ng katuruan. Napantay ang pagtingin ng Diyos sa mga mananampalatayang hentil at sa mga mananampalatayang Hudyo. No, ibig sabihin walang itinangi o itinatangi ang Diyos. Gayunpaman si Pablo, ang great teacher during that time, nung kanyang panahon, siya rin ang head o puno ng Orthodox tradition ng mga Hudyo. Mula sa kanyang early years ay ginawang ministro o manggagawa ng mahalagang katotohanan ito. Alam ni Pablo na hindi siya karapat-dapat na bigyan ng ganoong pagpapahalaga at may kaakibat na komisyon. No, alam niyo po, naalala ko nung kinomission ako. Kapag kinomission ka kasi, talagang ramdam mo talaga na ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, na ikaw ay blines ng Panginoon upang gawin ang kanyang mga ipinagagawa o ang kanyang ministry. Inamin niya na hindi man lang siya karapat-dapat na tawaging apostol dahil walang awa niyang inusig ang iglesia ng Diyos. Ngunit, gayon pa man, siya pa rin ang ginawang ministro during that time. Ayon sa kaloob na biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya mismo ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo rin, o ang bawat isa sa atin na mananampalataya o mga tinawag na mga anak ng Diyos ay inaatasan ding mga manggagawa nitong magandang ebanghelyo ni Kristo bilang isang regalo ng kanyang amazing grace o yung kanyang kamanghamanghang biyaya. At binigyan niya ang bawat isa sa atin ng lahat ng kailangan natin para sa buhay at kabanalan sa mundong ito na kung saan tayo ay namumuhay at sa mundong darating, which is
yun ang buhay na walang hanggan. Kaya't patuloy nating pasalamatan ng Diyos, ang Diyos Ama, na tayo'y Kanyang inabot mula sa langit upang hipuin ang ating mga buhay. At dinala tayo sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo. At naway, karapat-dapat tayong maging isang ambasador ni Kristo na naglilingkod sa ebanghelyo ng Kanyang biyaya sa lahat ng Kanyang inilalagay sa ating landas. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagiging lakas namin, Panginoon, sa araw-araw na ipinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat sa buhay ni Pablo na nagiging example namin, Panginoon, sa aming paglilingkod. Nawa tularan namin ang kanyang mga ginawang magagandang halimbawa upang sa ganon, tulad niya, maging karapat-dapat din kami na iyong lingkod, Panginoon. Sa oras na ito, amin ding itinataas, Panginoon, ang aming mga gawain sa aming iglesia, Panginoon, sa taong ito. Patuloy na pangunahan mo kami at ganun din na sa lahat ng aming gagawin, mga plinano na mga gawain, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas at mapapurihan. Patuloy din na aming itinataas ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Nasaan man sila ngayon, patuloy na hiling namin na igawad mo ang kagalingan na nagmumula sa inyo, sa kanilang lupang katawan, higit sa lahat, Panginoon, sa kanilang buhay espiritual. Patuloy din, Panginoon, na ipinagpapasalamat namin ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries sa araw na ito. Patuloy na i-bless mo po ang kanilang mga buhay at anuman ang desire ng kanilang puso ay iyong ipagkaloob, Panginoon. Ganun din sa mga mag-asawa, patuloy din na igawad mo ang pagmamahalan na higit sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang sentro nito. Maraming salamat at patuloy na ipinagkakatiwala namin sa inyo ang buong maghapon na ito, Panginoon, sa aming mga gawain. Ingatan at pangunahan mo po kami. Higit sa lahat, hiling namin na patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang mga pagkukulang namin, sa aming kapwa, higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.